Hindi tinanggap sa trabaho ang binata dahil isa raw siyang probinsyano. Pero nanlamig ang lahat noong makilala kung sino pala ang tatay niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Binatang Probinsyano. Nasa likod bahay noon si Gary nang lapitan siya ng ama para ipagbilin dito ang kanilang bahay. Huwag kang aalis at maglalakwatsa, Gary, ha? Dito ka lang at bantayan mo ang bahay. Sa Martes pang uwi namin ng mama mo at ng mga kapatid mo. Saan po kayo pupunta pa? Sa Maynila. Dadalawin namin ang kapatid kong babae. 4 na araw din po pala kayo dun pa. Hindi po ba ako pwedeng sumama? Wag na. Walang aasahan dito sa bahay. Tsaka ang dami pang kailangang linisin dito. Kung sasama ka para ng bodegang bahay natin. Sige na. Aalis na kami at baka mahuli pa kami sa biyahe. Yung mga manok pala, wag na wag mong kakalimutang pakainin. Kuya, yung uniforme ko ha, palaban na din, tsaka yung bag na ginamit ko sa paaralan. Matagal-tagal na rin ang magmula ng malaban ko yun eh. Ang kapatid niyang si Alexa naman ang nagsalita. Sa akin rin kuya ha. Tinig ni Cody. O sige na, ibilin niyo na lahat ng pwede niyong ibilin sa kuya Gary niyo para makaalis na tayo. Anak Gary, dapat pagbalik namin dito, dapat malinis na ang bahay ha. Sa Martes na kami uuwi dito. Ang mama naman niya ang nagsalita. Ma, bakit? May kailangan ka? Sige na, sabihin mo na para makaalis na kami. Wala po. Sige po, mag-iingat po kayo. Sige, basta yung mga bili namin ha. Alis na kami, pakisara na lang ang gate. Rinig pa ni Gary ang paulit-ulit na bili ng kanyang mga kapatid bago siya nagdesisyong tumayo para isara ang gate. Noon pa man ay talagang ramdam na ni Gary ang kaibahan kumpara sa iba. Lumaki man siyang may ina't ama pero parang isa lamang siyang hangin sa mga ito. Hindi niya tunay na ama ang kinikilala niyang ama ngayon. Kaya naiintindihan niya kung bakit hindi maganda ang trato nito sa kanya. Ni minsan ay hindi siya nito tinrato bilang anak at pakiramdam niya'y siya lang ang utusan sa pamamahay na iyon. Maski ang mga kapatid niya ay wala ring respeto sa kanya. Ang masakit lang, wala man lang ginagawa ang kanyang mama. Lalo na kapag pinaparusahan at pinapahiya siya ng ama-amahan sa harap ng ibang tao. Nang matapos ang kanyang paglilinis ay tinipon niya ng mga gamit na kinakailangan niyang labhan, lalo na ang bili ng mga kapatid niya. Saktong patapos na siya noon nang biglang tumawag ang pinsan niyang si Rico. Rico, ano't napatawag ka? Panimula niya. Nasa bahay niyo lang ba ikaw ngayon? Oo, nandito ako. Bakit? Sige, papunta na ako. Hintayin mo na ako dyan ha. Magsasalita pa sana si Gary para sabihin huwag siyang pupuntahan ng pinsan dahil paniguradong mahihinto na naman siya sa kaniyang ginagawa. Pero dahil nakapatay na ang linya ay napailing na lang siya. Di nga nagtagal ay dumating na si Rico na may bitbit na pagkain. Doon pa lang naramdaman ni Gary ang pagkalam ng kanyang tiyan at napagtantong 2:00 na pala ng tanghali. Rinig na rinig ko agad ang pagkaalboroto ng tiyan mo ah. Wala ka pa bang kain, insan? Wala pa eh. Di ko na napansin ang oras. Madami kasi akong ginagawa dito eh. Nakikita ko nga. Pumunta ako dito dahil nakita ko ang post ni Alexa. Pupunta daw silang Maynila na magpapamilya. Ano ka dito? Boy? Natatawa pa nitong wika. Hayaan mo na sila. Totoo naman talaga eh. Magpapamilya sila. Desenyo lang ako. Pero, grabe din ang mama mo, no? Hindi man lang talaga niya sinabihan ng asawa niya na isama ka. Hayaan mo na. Nakakahiya naman din kasi. Tsaka banding nila yon. Eto, Gary ah. Tayong pinsan lang. Alam mong pinsan mo ako sa lahi ng mama mo. Pero hindi ko na rin nagugustuhan ang ginagawa nila sa'yo eh.
Tsaka, hindi lang naman to ang unang beses na lumabas sila ng silsila lang at iniiwan ka nila dito. Maraming beses na. Okay lang sa'yo yun? Syempre hindi. Nasasaktan din naman ako. Pero noon yun. Ngayon kasi, parang nasasanay na ako eh. Alam mo, pinagbubutihan ko na lang talaga ang pag-aaral ko insan. Para kapag nakapagtapos ako ay makapagtrabaho na ako agad at makaalis dito. Mapait niyang sabi. Sinasaktan ka pa rin ba ng asawa ng mama mo? Oo, di na bago yun. Kahit naman wala akong kasalanan, sinasaktan niya ako eh. Minsan nga, hindi ko lang masunod ang utos nila Alex at Cody. Sinusunturon niya na ako. At ayos lang sa mama mo yun? Alam niya ba? Oo, nakikita niya. Tinitingnan ko talagang mabuti si mama sa mata. Dahil baka gusto niyang pigilan si papa. Pero wala siyang lakas ng loob. Pero hindi eh. Kitang-kita kong walang emosyon sa mata niya. At hindi siya naaawa sa tuwing sisigaw ako ng masakit. Masakit na pagkukwento ni Gary dito. At dahil sa kwentuhang iyon ay unti-unti namang bumabalik ang alaala ng nakaraan simula nang makaramdam siya ng pagkalumbay dahil lumaki siyang walang ama. Ma, may ganap po bukas sa paaralan. Kung wala daw po ang tatay, ang nanay na lang daw po. Pwede ka po ba bukas? Tanong ng 6 na taong gulang na si Gary sa ina nitong abala sa pagtatahi. Hindi, abala ko bukas. Marami akong gagawin. Pero saglit lang naman po yun, May. Hindi po aabuti ng 1 oras. Saglit lang naman pala eh. Huwag ka na lang sumali sa aktibidad na yan. Mas uunahin ko pa ba talaga yan kaysa sa kumita ng pera? Buti sana kung nagbibigay ng sustento yung papa mo. Eh di sana hindi ko na po problemahin pang tungkol dyan sa pag-aaral mo. Eh kaso mahirap pa sa daga yun. Kaya hindi talaga ako nagsisisi na hiniwalayan ko yun eh. Ano pong itsura ni papa, ma? Humarap ka sa salamin. Yan ang itsura ng papa mo. Kaya nga minsan nababaling ko ang inis ko sa'yo dahil kamukhang kamukha mo siya. O siya, huwag ka nang magtatanong patungkol sa ama mo ha. Naiinis lang ako lalo. Tsaka pwede ba huwag ka nga dito? Kita mong may ginagawa ko eh, distorbo. Dagli namang lumayo si Gary sa ina at mas piniling pumasok na lang sa kanyang kwarto para maglaro. Kinabukasan, ganoon na lamang ang inggit niya sa iba niyang kaklase na kasama nila ang kanilang ama sa aktibidad sa paaralan. Samantalang siya ay nakaupo lang sa gilid at nakikinood. Oh, Gary, ba't nandito ka sa tabi? Ba't di ka sumali doon? Tanong bigla ng tiyuhin niya na siyang ama ng pinsan niyang si Rico. Dito na lang po ako, tiyo. Wala po kasi akong kasama eh. Hindi ba sumama ang mama mo? Abala daw po siya eh. Ganun ba? O sige, tayo na lang. Tara. Po, pero paano po si Rico? Nandun si Rico, inutusan pa ng guro niya. Siya nga mismong nagpapapunta sa akin dito eh. Nakita ka kasi niya na walang kasama. Sige na, para malibang ka naman kahit papaano. Doon na nga lumabas ang matamis ng ngiti sa labi ni Gary at tumango. Kahit papaano'y sumaya siya saglit sa araw na iyon. 4:00 natapos ang aktibidad sa paaralan. At dahil gustong-gusto ni Rico na isamang pinsang si Gary sa pasyalan, ay sumama na rin ito. Madilim na ang paligid nang makauwi sila at hinatid na si Gary ng tiyuhin niya. Oh, Gary, anong nangyayari sa'yo? Ba't bigla kang huminto? Tara na sa loob at baka hinihintay ka na ng mama mo. Kasi tiyo, natatakot po ako eh. Tiyak ko pong galit na galit si mama ngayon dahil gabi na po ako nakauwi. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa mama mo. Mahigpit na napakapit ang batang si Gary sa kamay ng kanyang tiyuhin habang sabay silang lumalapit sa kanilang bahay. Pagkatok pa lang ng tiyuhin ni Gary sa pinto ay labis-labis na ang kaba niya. Bumukas naman agad iyon at nakita niyang kalmadong aura ng kanyang ina. Oh, Georgina, hinatid ko na tong si Gary. Huwag mo nang pagalitan ha. Yang batang yan. Pinilit ko kasi siyang sumama sa amin ni Rico sa pasyalan para makapaglibang din siya kahit papaano. Ang totoo niya, nag-aalala na nga siya dahil nakakasiguro daw siyang papagalitan mo siya. Kaya sabi ko, ako na lang ang magpapaliwanag. Ah, sige, ayos lang. Ikaw naman ang kasama eh.
Gusto ko pa sana kayong patuloyin dito sa loob kaso may bisita din ako eh. Sa susunod na lang ha. Sige, walang problema, Georgina. Sige, mauna na rin kami at tiyak napagod din sa Rico kanina. Ikaw din, Gary. Magpahinga ka ha. Alis na ako. Nang makaalis na ang lalaki, ay agad namang hinila ni Georgina ang anak. Pasalamat ka, may bisita ako ngayon. Kaya hindi ako tigre. Pero sa susunod na gagabihin ka ng walang paalam, hindi ka na makakapasok sa bahay, ha? Tandaan mo yan. Ngayon, ayusin mo ang sarili mo at magmano ka sa bisita ko. Umayos ka, Gary. Bulong nito sa kanyang anak. Iyon naman agad ang ginawa ni Gary at agad siyang nagmano sa lalaking hindi pamilyar sa kanya. Oliver, siya si Garing anak ko. Gary siyang Tito Oliver mo, nobyo ko. At ang magiging papa mo. Agad namang dagdag ng lalaki. Ikaw talaga, Oliver, pinapangunahan mo na naman ako eh. Pero anak, oo, tamang pagkadinig mo dahil kapag naikasal na kami ni Oliver ay magiging papa mo na siya. Nagkaroon ng kasiyahan sa mukha ni Gary dahil sa wakas ay mararanasan niya na rin ang magkaroon ng ama. Pero ang lahat ng sayang nadarama niya ay unti-unting nawala dahil nang maikasalang ina sa nobyo nitong si Oliver ay doon na tila naging impyerno ang kanyang buhay. Pinagmamulupitan kasi siya nito at hindi talaga maganda ang pakikitungo sa kanya. Ang pangako rin itong magiging ama niya ito kapag naikasal na sila ng kanyang ina ay tila naging malabo. Ginawa siyang alila. At sa tuwing may pinupuntahan naman silang salo-salo at tinatanong ng ilan kung sino siya ay laging naririnig ni Gary na sagot ni Oliver na disenyo lamang siya sa kanilang pamilya. Labis siyang nasaktan at palihim na umiiyak. Pero ang akala niya iyon na ang pinakamalas niyang sitwasyon ay mas ikakamalas pa pala dahil nang ipagbuntis ng ina ang panganay nitong si Cody ang sinundan rin naman ni Alexa ay doon niya na mas naramdaman na wala siyang halaga sa mga ito. Na umabot na sa puntong pati ang sarili niyang ina ay nagagawa na siyang ignorahin at para bang wala na siyang puwang sa bahay at sa buhay nila. Bumalik sa realidad si Gary nang tapakin siya ng pinsang si Rico sa balikat. Noon pa man ay si Rico na talaga ang kakampi at tanging napagsasabihan niya ng kanyang mga problema. Ang lalim ng iniisip natin dyan ha. Naaalala mo na naman ba ang malupit na karanasan mo dati? Tanong ni Rico. Bakit? May pinagbago na ba ngayon? Malupit pa rin naman ngayon eh. Pero salamat insan ha. Salamat din dito sa pagkain na dala mo. Hindi ko na namalayan ng gutom dahil sa labis na pagtatrabaho. Tama lang din pala na nagdala ko ng pagkain dito. Huwag kang mag-alala, Gary. Makakaalis ka din sa buhay mo dito. Pero teka, maiba ako. Hindi mo pa ba nakikita kung anong itsura ng papa mo? Hindi, wala kasing litrato si mama. Tsaka nagagalit din siya kapag tinatanong ko kaya wala akong ideya kung nasaan siya o kung anong itsura niya ngayon. Gusto mo bang hanapin natin? Magpapatulong tayo kay papa. Huwag na, Rico. Baka kapag nalaman na naman to ni mama, magalit na naman yun eh. Salamat na lang. Tiyak ko naman na kung nasan man ngayon ang tunay kong ama, masaya na siya. Baka nga nakalimutan niya na ako dahil ilang taon na rin ang lumipas. Pero hindi man lang niya ako hinanap. Masakit man para kay Gary na isiping wala siyang halaga sa tunay niyang ama. Pero wala na rin siyang magagawa pa. Sa kabila niyo ay pinagpatuloy pa rin ang buhay at ang kanyang pag-aaral. Pero nang matapos niyang 3 taon sa sekundarya ay ganoon na lamang ang panlulumo niya nang sabihin ng kanyang ama-amahan na hihinto na siya sa pag-aaral. Pero pa, 1 taon na lang po at magtatapos na po ako sa sekundarya. Sayang naman po. Sayang? Sayang din ang perang ginagastos ko para sa'yo, Gary. Di ko na kayang pag-aralin kayong 3. Alam mo namang nag-aaral din ang mga kapatid mo. Alangan namang unahin kita. Pero 1 taon na lang po kahit yun na lang po munang tapusin ko. Maghahanap na lang po ako ng scholarship para sa kolehiyo. Gustong gusto ko po talagang makapagtapos kahit sekundarya man lang. Hindi ka ba nakakaintindi, Gary? Hindi na nga kita kayang pag-aralin pa. Mas prioridad kong mga anak ko. Tama na yan, Oliver. Gary, kumain ka na lang dyan at intindihin mo ang sinabi ng papa mo. Segunda naman,
ng kanyang ina. Mas okay na rin yan kuya, nandito ka na lang sa bahay para may pakinabang ka naman. Napapagod na nga si Papa sa kakatrabaho tapos pipilitin mo pa. Si Alexa naman ang nagsalita. Sige na, aalis na ako, tapos na akong kumain. Gary, pakisarado na lang ng gate pag alis ko. Opo pa. Tumayo naman agad si Gary at sinara ang gate matapos makaalis ang ama. Pagbalik niya sa kusina ay nanatili lamang siyang nakatayo na agad ring sinita ng inang si Georgina. Hoy, tutunganga ka na lang ba talaga dyan? Hindi ka pa ba kakain? O kung ayaw mong kumain, iligpit mo na lang itong mga pinagkainan natin para mahugasan mo na. Ma, pakiusapan mo naman po si Papa. Gustong-gusto ko po talagang tapusin ang natitirang 1 taon ko sa sekundarya. Pwede ba, Gary? Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo maintindihan ang sinabi ng Papa Oliver mo? Hindi ka na nga pwedeng mag-aral. Bakit, ma? Dahil hindi niya ako tunay na anak? Kayo po, wala na po ba talaga kayong magagawa? Kahit eto man lang po, ma. Ibigay niyo na po sa akin to. Sige, gusto mong mag-aral? Humanap ka ng paraan. O di kaya kontakin mo ang papa mo. Hindi ko lang alam kung buhay pa ba yun o hindi na. Sabihin mo sa kanya na suportahan niyang pag-aaral mo. Hindi ko kayang kumbinsihin si Oliver na pag-aralin ka dahil unang-una, siya ang naghahanap buhay para mapakain tayong 3 dito. Ha? Nakapag-aral ka naman hanggang sekundarya, hindi ba? At dahil sa kanya yon, tapos ngayon hihirit ka pa? Sige na, wag mo na akong dramahan dyan. Kung ayaw mong kumain, iligpit mo na to para makapaglinis ka na at makapaglaba. Pinalnawikan ng kanyang ina at umalis na sa kanyang harapan. Nasasaktan si Gary dahil hindi niya man lang nakitaan ng ina ng effort para makapag-aral siya. Hindi pa rin pala sapat na matatas na ang mga grado niya sa eskwela dahil parang wala lamang sa kanila ang lahat ng pagsisikap niya. Patago siyang umiiyak araw-araw. Sanay na siya na nababaliwala at hindi na rin siya gaanong nasasaktan kapag may sariling lakad ang mga ito at siya lang ang hindi kasama. Pero ang labis niyang iniiyak ay ang kanyang pag-aaral. Araw ng linggo at nasa kusina noon si Gary habang naghahanda ng tanghalian nang makita niyang bihis na bihis ang kapatid niyang si Cody at Alexa. Anak, Gary, magluto ka na lang ng para sa'yo sa tanghalian. Alis kaming 4. Doon na kami kakain sa labas. Sige po, ma. Ano oras po ba kayo uwi? Tsaka ano pong lulutuin ko sa hapunan? Doon na rin kami maghahapunan. Mga alas 8 o alas 9 na kami makakauwi. Eto kasing kapatid mo Nagiyang lumabas dahil malapit na daw ang pasukan niya kaya pagbibigyan na namin. Tatawag na lang kasi mamaya ha, kapag nakauwi na kami. Sige na, alis na kami. Sumunod ka agad para masara mo ang gate. Tumango na lamang si Gary at agaran ng sumunod. Kitang-kita pa niya ang masasayang mga mukha ng mga kapatid niya, lalong-lalo na ng kanyang ama-amahan at ng kanyang ina habang papasok sa kotse. Hindi man lang siya nilingon ng mga ito basta-basta at saka na lang nagbibili ng kung ano-ano. Habang pinagmamasdan ni Gary ang papalayong sasakyan, ay doon na siya napaiyak. Parang hindi nauubusan ng luha ang kanyang mga mata. Diyos ko, kailan po kaya magbabago ang takbo ng buhay ko? Ayoko na po ng ganito lagi. Ayoko pong habang buhay na lang ako nandito at gagawin nilang utusan. Iyak niyang dasalang. Wala siyang ibang napagsasabihan ng kanyang mga hinanakit bukod kay Rico, kundi ang nasa itaas. Wala naman din kasi siyang ibang malalapitan dahil pakiramdam niya'y malupit ang mundo para sa kanya. May inggit man siya ng kaunti sa mga kapatid, lalo na nang magpasukan ulit ay hanggang tingin na lamang siya. Ang lupit talaga ng ama-amahan mo, insan, no? Layasan mo na kaya? Nanggigigil na wika ni Rico nang tawagan siya nito isang gabi. Saan naman ako pupunta, Aber? Tsaka hindi naman masusolusyonan ng paglalaya sa mga problema ko ngayon, insan Umaasa pa rin ako na sana may himalang mangyari sa buhay ko dahil ayokong habang buhay na ganito. Alam mo, insan, manalig ka na lang. Tiyak, didinggin ka niya.
Malay mo, matauhan ng mama mo, diba? At ipaglaban ka na niya. Para kasing wala na rin siyang magagawa sa mga desisyon ng asawa niya. Hayaan mo na. Ganun talaga. Kahit nga sa palabas, ganito na rin talaga ang papel ng mga bida. Hihintayin ko na lang na umayon sa akin ng panahon. Di pa rin naman ako nawawala ng pag-asa. Yan ang pinsan ko. Pasensya ka na rin ha. Gusto ko mang tulungan ka pero wala rin akong magawa dahil wala naman akong pera. Katulad mo, estudyante pa lang din ako. Pero susubukan kong kausapin si Papa at baka matulungan ka niya. Rico, wag na. Ang dami ng pinagagastosan ni Tio eh. Wag mo na akong alalahanin. O ninyo, wag na. Sa'yo na din ang galing, diba? Na hindi paligsahan ng pag-aaral. Malay mo, makapag-aral ako. At kapag nangyari yon, mas pagbubutihan ko pa para makalis ako sa lugar na to. Porsigido ka talagang umalis, no? O sa bagay, kung ako din naman ang nasa sapatos mo, ganun din ang gagawin ko. Basta wag ka lang mawala ng pag-asa ha. May tiwala ako sa'yo, insan. Isang pilit ng ngiti naman ang agad pinakawala ni Gary bilang tugon. Naniniwala pa rin siya na balang araw ay makakalabas din siya sa bilangguang hirap na hirap siyang makawala. Hanggang isang araw, tanghali noot habang naglilinis si Gary sa kusina, ay narinig niyang may kausap ang ina sa labas ng kanilang bahay. Noong unay, hindi na muna nila iyon pinansin, dahil baka kakilala lamang iyon ng kanyang ina. Pero nang lapitan siya nito, ay doon na siya nabigla. Itigil mo ang ginagawa mo dyan. Magbihis ka muna doon sa kwarto dahil may bisita ka. Bisita po ma? Si Rico po ba? Kung si Rico po, okay lang naman kahit wag ako magbihis. Hindi si Rico ang bisita mo. Kung ganun, sino po? Basta wag ka ng maraming tanong, magbihis ka na lang muna. Kahit naguguluhan ay sinunod pa rin ng binatang ina at dali-daling nagbihis. Paglabas niya ng silid ay bukod sa kanyang ina ay nakita niya agad ang isang lalaking kahit may katandaan ay mapaghahalata pa rin kamukha niya. Siya na ba yun, Georgina? Tanong ng lalaki sa kanyang ina. Oo, siya na nga. Gary, siya si Ben, ang papa mo. May duda na siya na ama niya ang kaharap dahil kamukha niya ito kaya doon na nanggilid ang kanyang mga luha. Sige na, mag-usap na kayo. Bilisan niyo lang dahil wala pang asawa ko dito at mga anak. Sa labas na muna ako. Wika ni Georgina at umalis na sa kanilang harapan. Nang sila na lang dalawang naiwan ay doon na niyakap ni Ben ang anak habang humihikbi. Maski si Gary ay naiyak na rin. Hindi naman siya galit sa ama kahit pa matagal bago sila nagkita. Bagkus ay mas naramdaman niya pa ang pangungulila dito. Nang parehas na silang naging kalmado ay doon na sila napaupo at pinangunahan naman ni Ben ang pagsasalita. Kumusta ka na anak? Ang laki mo na. Maayos naman po ako pa. Kayo po. Ito maayos din. Pasensya na ha. Kung ngayon lang ako nagpakita. Ang totoo niyan, hinahanap ko talaga ang mama mo pero hindi ko siya mahanap. Wala din kasi akong trabaho noon, anak. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit ako iniwan ng mama mo. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kung hindi nangyari yon, hindi ako magsusumikap. At hindi ko mararating ang mga narating ko ngayon. Naiintindihan ko po pa. Pero, paano niyo po ako nahanap? Paano niyo po nalaman na nandito po kami? Hiningi ko ang tulong ng mga kakilala kong investigador kaya ako kayo nahanap. Sinakto ko din talaga na wala ang ibang tao dito sa bahay para magkaroon ako ng pagkakataong makausap ka. Anak, napag-alaman ko na hindi ka na nag-aaral. Bakit? Mukhang sa nakikita ko, ay kaya naman ang asawa ng mama mo. Mahabang istorya po pa eh. Alam mo anak, gustong gusto kong bumawi sa'yo. Sabi nga ng mama mo kanina sa akin na maayos ka na daw dito basta suportahan lang daw kita. Kaya bumalik ka sa pag-aaral ha. Gagawan kita ng card para doon ko na ilagay agad ang perang kakailanganin mo buwan-buwan. Ben, sige na. Tapusin niyo ng usapan niyo ni Gary at darating na mamaya-maya ang asawa ko. Ayokong mapang-abot pa kayo dito. Singit naman ni Georgina, nakakalapit lang. Sige Georgina, huwag ka mag-alala at aalis na rin ako agad. Anak, may cellphone ka ba? Kukunin ko ang numero mo.
Opo pa. Pa, hatid ko na po kayo sa labas ng gate. Ma, ako na po ang maghahatid kay Papa. Sige. Nagpatyuna na si Gary habang narinig niya naman na nagpasalamat ang amang si Ben sa pagpayag ng ginang na magkita silang dalawa. Naghihintay lamang sa gate ang binata nang nakangiti siyang lapitan ng ama. Anak, may kailangan ka bang bilhin? Wala akong cash dito pero may dala naman akong tseke. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na pasukan, makakapag-aral ka na ulit. Basta tawagan mo ko at padalan mo lang ako ng mensahe para alam ko. Ngunit imbis na sumagot ay nanatiling nakatitig lang si Gary sa ama na para bang gusto nitong basahin ang nais ipahiwatig ng kanyang mga mata. Anak, may gusto ka bang sabihin sa akin? Pa, dalhin mo na po ako, parang awa mo na. Sa wakas ay nasabi niya na sa kabila ng kaba at panginginig ng kanyang buong sistema. Dalhin kita? Bakit? Di ka ba maayos dito? Ang sabi ng mama mo. Sinasabi niya lang po yun pa para wag po akong umalis dito. Hindi ko na po talaga kinakaya ang buhay ko dito. Hindi po maganda ang pakikitungo nila sa akin. At lumaki po akong biktima ng pisikal na pananakit. Kunin mo na po ako pa. Teka anak, sinasaktan ka ng ama-amahan mo? Opo, simula pa man po noon. Alam pa to ng mama mo dahil kung hindi niya alam, pwede tayong magsumbong para maireklamo siya. Alam po ni mama at nakikita niya po, wala po siyang ginagawa para patigilin si papa. Kahit nga po wala akong ginagawang mali, nagagalit po siya sa akin. Nakita ni Gary ang pagkuyom ng kamao ng ama at akma na sanang papasok muli para kumprontahin ang kanyang ina nang pigilan ito ni Gary. Pa, wag niyo na lang pong ireklamo si Papa. Malaking epekto po ito sa pamumuhay nila eh. Gusto ko lang pong makaalis dito. Sige anak, dadalhin kita at isasama kita. Ako na ang bahala sa'yo. Tara, samahan mo ko sa loob. Matapang na pumasok muli sa loob si Ben kasunod ni Gary. Oh, bakit ka pa bumalik, Ben? Pauwi na nga ang asawa at mga anak ko. Ayokong magkita kayo. Taas kilay na wika ni Georgina. Gary anak, sige na mag-impake ka na. Impake? Sinong mag-iimpake si Gary? At bakit kukunin mo na siya? Gary, hindi. Walang mag-iimpake at hindi ka aalis dito. Georgina, ang anak ko mismong nakiusap sa akin na dalhin ko na siya. Hindi niya naman to gagawin kung tinatrato mo siya ng maayos dito eh. Talaga, Gary? Ikaw ang nagsabi nun? Kung ganun lumabas din ang totoo, wala kang utang na loob. Matapos kitang palakin, bihisan pakainin, pag-aralin, eto ang igaganti mo? Galit niyang baling sa binata. Georgina, wala kang karapatang isumbat niyan sa anak mo. Anak mo siya kaya natural lang na unahin mo siya at ibigay ang mga nais niya. Ano, ayaw mo siyang paalisin dito? Dahil wala na kayong gagawing alipin? Nagulat ka ba? Si Gary mismong nagsabi sa akin, kung alam ko lang na hindi ka magiging mabuting ina sa anak ko, sana kahit nung naghihirap pa ako at walang pera ay kinuha ko na siya. At nagmamayabang ka na ngayon, Ben. Nagmamayabang ba talaga ako? Kukunin ko ng anak ko dahil kung wala kang plano sa kinabukasan niya, ako marami. At sisiguraduhin kong gaganda ang kinabukasan niya. At kung patuloy ka pa rin magmamatigas, ilalaban ko ang karapatan ko. Kaya kong ubusin ang yamang meron ako ngayon para ilaban ang buhay na para sa anak ko. Nasa tamang edad na rin siya para magdesisyon. Hindi na nakainig si Georgina kaya minadali na rin ni Gary ang pag-iimpake. Nang matapos ay nagawa pagtitigan ni Gary ang ina na para bang may nais ipahiwatig. Ma, sige na umalis ka na, pinili mo siya diba? Sige na alis! Wala po akong pinipili ma, hindi ko na lang po talaga kaya. Pero kahit na ginusto kong sumama kay Papa, hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal at hindi na kayo mahalaga para sa akin. Kahit naman lagi niyong pinaparamdam sa akin na wala akong kwenta at parang hindi niyo ako anak, mahal ko pa rin po kayo. Emosyonal na wika ni Gary. Nanggigilid na rin ang mga luhas sa mga mata ni Georgina. Pero ginawa niyang lahat para wag iyong bumagsak. Alis na po ko ma, mag-iingat po kayo dito. Muli pang sambit ni Gary. Nang akma na sanang aalis ang binata ay doon na muling nagsalita ang ginang.
Gary. Po. Ngunit imbis na sumagot ay isang napakahigpit na yakap lang ang iginawa ni Georgina para sa anak. Tinitigan niya rin ito sa mga mata at kahit walang sinasabi ang ina, nababasa niya sa pamamagitan ng mga titig nito na humihingi ito ng tawad at pasensya. Pilit na ngumiti naman si Gary. Huwag po kayong mag-alala, ma. Magiging mabuti po ako dun kay Papa. Salamat po. Si Gary na mismo ang bumitaw sa pagkakahawak ni Georgina at pinuntahan na ang amang si Ben na naghihintay na sa labas. Tara na, anak. Opo, pa. Bumiyahe sila papunta sa airport at sumakay ng eroplano patungo sa Maynila. Iyon ang unang beses na malalayo si Gary sa ina. Pero hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang kasiyahan sa kanyang puso. Na para bang isa siyang preso na bagong laya. Dumiretso na sila sa bahay ni Ben at nalula pa si Gary nang makita kung gaano kalaki iyon. Sinalubong pa sila ng mga kasambahay na agad kinuha ang mga gamit na dala ni Gary. Idiretso na yan sa kwarto na pinahanda ko na sa inyo, manang. Salamat po. Utos niya sa kasambahay. Habang nasa probinsya pa lang kasi sila ay tinawagan na ni Ben ang kanyang kasambahay na ihanda ng magiging silid ni Gary. Dahil kasama niya ito sa pagluwas. Anak, magbibihis ka ba muna o kakain na muna tayo? Magbibihis na po muna ako, pa. O sige, sundan mo na lang si Manang, ha? Pagkatapos mo magbihis, bumaba ka na para kumain. Dito na lang ako sa kusina maghihintay. Opo, pa. Dagli namang pumanik si Gary sa kanyang silid at doon na siya namangha nang makitang napakalaki ng kanyang kwarto. May malambot na kama. May aircon at may balkonahe pa. Matapos niyang magbihis ay bumaba na siya at dumiretso sa kusina. Malaki din ang kusina at maraming ulam na nakahain sa mesa. Kadalasan sa mga ulam na naroon ay hindi niya pa natitikman. Kumain ka na, anak, anong gusto mong kainin? Kahit ano po, pa, di naman po ako mapili sa pagkain eh. Anak, maghintay na muna tayo na matapos ang school year, ha? Para ma-enroll na kita sa bagong paaralan. Ang sekretarya ko na din ang bahalang kumuha ng mga records mo dun sa probinsya para makapag-transfer ka dito. Ano bang gusto mong maging, anak? Gusto ko pong maging isang negosyante, pa. Ganun ba? Magandang pangarap yan, anak. Alam mo, isa sa mga pangarap ko noon na maging isang doktor. Kaya lang, dahil nga sa kakapusan, kaya hindi yun natupad. Pero kahit hindi po kayo naging doktor, pa, naging marangyat na sagana naman po ang buhay mo ngayon. At dahil po yan sa pagsisikap mo. Oo, isa rin ang sinabi ng mama mo noon kung bakit ako nagpursige. Sinabi niya kasi sa akin noon, wala daw akong karapatang maging ama dahil wala daw akong pera. Pero alam ng Diyos na lahat na ng paraang ginawa ko para magkapera at magkaroon ng trabaho para may maibuhay sa'yo at sa mama mo. Pero, hindi mo po ba siya pinigilan nang iwanan ka niya? Paano ko siya pipigilan, anak? Pagdating ko sa bahay, wala na kayo. Lugmok na lugmok ako noon, pero wala naman akong magagawa. Pero ngayon, babawi ako. Babawi ako sa mga araw, linggo, buwan at taon na wala ako sa tabi mo. Ngiti nito sa kanya, bagay na siyang ikinangiti na lamang din ni Gary. Naging maganda nga ang buhay niya sa piling ng kanyang ama at sobrang bait nito. Kahit nga sobrang yaman na nito ay hindi pa rin lumalaki ang ulo ni Ben. Papag-aralin sana siya ng kanyang ama sa isang mamahaling eskwelahan. Pero dahil mas gusto ni Gary na sa pampublikong paaralan pa rin mag-aral, ay hindi na siya tinutulan pa ng ama. Minsan rin ay tumatawag ang pinsan niyang si Rico sa kanya, lalo na nang malaman itong nasa Maynila na siya. Masayang masaya si Rico sa buhay ngayon ng kanyang pinsan, at hiling niya na sana'y maging matagumpay pa ito. Hindi mo ba natatawagan ng mama mo, insan? Hindi pa, Rico. Hindi na muna. Sa bagay, kung miss ka nun, siya mismong tatawag sa'yo, no? So, okay na rin yun. Hindi naman tamang ikaw lang laging nagpapakita ng importansya, diba? Kaya nga, pero hindi ko pa rin naman babaliwalain si mama kung sakaling tawagan niya ako. Ngiti niya.
Wala naman talaga siyang balak kalimutan ng ina dahil utang niya dito ang buhay niya. Sa pagbabalik eskwela ni Gary ay mas nagpursige pa siya hanggang sa nakapagtapos nga siya ng sekundarya at sumunod ay nakapagtapos ng kolehiyo. Isang mamahaling sasakyan din ang iniregalo ng ama sa kanya. Lalo pat nagtapos siya bilang isang cum laude. Pa, sobra-sobra po to. Hindi pa naman po ako ganun kagaling magmaneho eh. Kaya nga patuturuan kita anak. Pero kung ayaw mo pa talaga, ayos lang. Tiyak ko namang magagamit mo rin to kapag nagtrabaho ka na. Salamat po pa ha. Maraming salamat po talaga. Basta para sa'yo anak, lahat ibibigay ko. Nga pala, gusto mo na bang mag-apply ng trabaho? Pwede kang pumasok doon sa kumpanyang pag-aari ko. Talaga po pa? Oo naman, magpasa ka lang ng mga kakailanganin doon. Opo pa. Masayang masaya si Gary dahil sa wakas ay makakapagtrabaho na siya at sa sariling kumpanya pa na pagmamay-ari mismo ng kanyang ama. Gusto niya mang ibahagi ang tagumpay niya sa kanyang ina pero nakailang mensahe na siya dito. Ay hindi pa rin ito tumutugon kaya napagpasyahan niyang hayaan na lang at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Di nga nagtagal ay nag-apply siya sa kumpanya ng kanyang ama. Dala-dala niya ang mga kakailanganin at confident siya sa sarili niya na makakapasok siya. Pero kahit ganoon pa, ganoon na lamang ang gulat niya nang pinagtawanan siya ng manager nang sabihin niya ditong mag-a-apply siya. Nagawa pa siya nitong titigan mula ulo hanggang paa. Hulaan ko. Probinsyano ka no? Opo, doon po ako lumaki. Halata naman, ba't ka napadpad dito sa Maynila? Wala bang trabaho dun sa probinsya? Dito po kasi ako O siya, wag mo nang sagutin. Alam mo, napakahalaga ng oras na meron ako iho. Kaya bago ko basahin at tiningnan tong resume mo, itatanong ko na muna sa'yo kung kaya mo bang makipagsabayan sa ibang mga empleyado dito. Opo, kakayanin ko po sir. Handa naman po ako matuto eh. Muli siya nitong tinitigan mula ulo hanggang paa. Alam mo, mukhang hindi lang trabaho ang kailangan mong matutunan, kundi tamang pananamit rin. Baka mamaya kapag nakapasok ka dito, hindi mo alam ang gagawin. Alam mo bang gumagamit ng computer dito? At marunong ka ba nun? Opo sir, marunong po ako. Sigurado ka? Baka mamaya, di ka rin naman marunong magtipa. Ganyan ang mga taga-probinsya. Subukan niyo po ako sir. Tingnan niyo na lang po ang laman ng resume ko kung gusto niyo pong malaman kung anong makakaya kong gawin. Napairap naman sa kanyang mata ang manager at wala na ring nagawa kundi ang tingnan ang resume ni Gary. Gary Ramos. Teka, bakit nandito ang pangalan ni Sir Benjamin? At nilagay mo pa talaga dito na ama mo siya? Ideya mo ba to para makapasok ka agad? Malakas ang pagkakasabi niyo ng manager. Kaya ang mga tao sa silid ay natawa rin. Sir, hindi po. Papa ko po talaga siya, pero hindi ko naman po siya nilagay dyan para po makapasok. Basahin niyo po ng mabuti ang resume ko sir para po malaman niyo na karapat dapat po talaga akong makapasok dito. Hoy, Gary Ramos, sa lahat ng pwede mong pagtripan at lokohin, ako pa talaga? Kilala ko si Sir Ben at wala siyang nababanggit na anak. Ikaw pa, na isa lang probinsyano? Ngunit bago pa man makapagsalita si Gary, ay ang pagbukas na ng pinto sa opisina at iniluwa doon ang nakangiting ama na si Ben. Magandang umaga, Sir Benjamin. Bati ng manager dito. Magandang umaga sa inyong lahat. Anak, Gary, pagkatapos mo dito, dumiretso ka na sa opisina ko Baling nito kay Gary. Anak mo po siya, Sir Benjamin? Sa nauutal pang tanong ng manager. Oo, ang nag-iisa kong anak. Balang araw, siya na rin ang mamamahala ng kumpanyang to pero kailangan niya munang matuto dito sa kumpanya bago ko ilipat sa kanya ang karapatan para mamahala.
Halos matuod sa kinauupuan ng manager dahil ang binatang kanina pa niya nilalait dahil sa pagiging probinsyano nito ay ang anak pala talaga ng may-ari ng kumpanya. Napahiya na rin pati ang mga taong naroon na nakitawa sa pagpapahiya ng manager sa binata. Nang makaalis na si Ben ay doon na nagsalita ang manager. Pasensya na Gary. Sir Gary sa mga nasabi ko. Ayos lang po sir. Huwag niyo po akong tawagin sir dahil hindi niyo naman po ako amo eh. Anak lang po ako pero hindi po ako nagpapasahod sa inyo. Isa pa, empleyado rin po ako dito kapag po nakapasok ako. Sige na, tanggap ka na. Tanggap na po ba ako agad? Kahit hindi niyo pa nababasa ang mga papeles ko? Basahin niyo po muna sir. Ayoko naman pong makapasok dahil ang ama ko ang may-ari ng kumpanya. Gusto ko pong makapasok dahil qualified po ako para sa posisyong pinag-a-applyan ko. O sige, tatawagan na lang kita para sa interview. Titingnan ko muna tong resume mo. Pwede ka nang umalis. Salamat po. Nakangiti niyang wika dito. Kahit naman hindi niya nagustuhan ng panlalait sa kanya ng lalaking manager pero hindi pa rin nawala ang respeto niya dito. Dumiretso na siya sa opisina ng kanyang ama at kinuwento ang nangyari. Natutuwa naman si Ben dahil sobrang bait ng kanyang anak. Alam mo anak, natutuwa ako sa iyo at proud na proud. Kahit malupit ang paligid na kinalakihan mo, pinili mo pa rin maging mabait at mapagkumbaba. At yan ang inaangat ng Diyos. Kung iba pa ang naging anak ko, tiyak magyayabang na't gagamitin ang pagiging boss ko dito para lang makapasok. Saludo ako sa iyo. Mas saludo po ako sa iyo pa dahil mana po ako sa inyo. Doon na nga sila nagtawanan. Nang tuluyang makapasok si Gary sa kumpanya ay sobrang saya niya. Hindi niya rin binigo ang ama at binibigay niyang lahat sa kanyang trabaho. Ngayon, wala nang mahihiling pa si Gary. Dahil ang pagmamahal ng isang magulang na hindi niya naranasan noon ay naramdaman niya na sa piling ng kanyang ama. Nabalitaan niya rin sa pinsan niyang si Rico na ang kapatid niyang si Alexa ay hindi nakapagtapos dahil maaga itong nabuntis. Samantalang si Cody naman ay narehab dahil nadala ito sa mga barkadang gumagamit ng bawal na gamot. Puro problema na din daw ang dumarating sa kanilang pamilya. Kaya doon pa lang napagtanto ni Gary na marahil iyon na ang karma sa mga taong nang api sa kanya dati. Hindi man niya magawang maging masaya sa naging buhay ng mga ito ngayon, pero hiling niya'y magsilbing aral iyon para sa kanila. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Binatang Probinsyano.